For today's video, pupunta kami ng Kinting ng mga workmate ko para mag-beach. Pero imbis na mag-overnight sa hotel or sa camping area, dito kami mag-overnight sa room for rent ng ating kabayan. So bahay niya po ito, pero ginawa niya ng modifications para pwede siya mag-accommodate ng maraming bisita. Tapos ang bayad lang 500 NT per head. So since bahay ito, ang main advantage ito sa hotel at camping area ay meron itong kusina na pwede mong gamitin sa pagluluto. At kompleto ang gamit dito, kaya pwede mong maluto ang pangmalakas ang ulam mo. Isa din sa highlights ng room for rent na ito ay ang kanyang pangmalakasan na videoke. Kaya perfect ang lugar na ito para sa mga magtutropa na gustong mag-overnight dito sa Kinting at mag-celebrate ng anumang okasyon tulad ng birthday, anniversary or ano paman. At dahil mag-overnight kayo dito, ma-enjoy nyo ng husto ang Kinting kasi marami kayong oras na mamasyal. Kaya hindi lang beach ang magagalaan nyo dito, pati na rin yung mga magandang tanawin dito sa Kinting. So in summary po, ang room for rent na ito ay merong kusina, videoke, malapit lang sa Kinting Beach at higit sa lahat 500 NT per head lang ang bayad. At ito po yung video ng pamamasyal namin sa Kinting. At dyan kami nag-overnight sa room for rent ng ating kabayan. Madaling araw kami nag-start magbiyahe para maaga kaming makarating sa Kinting at para marami kaming magawa na activities. 3 hours lang yung biyahe namin kasi taga-Kaohsiung lang kami. Magandang magbiyahe sa ganitong oras kasi mabilis at swabe lang ang biyahe kasi walang traffic. Then dito na po kami sa aming first stopover. Ang 7-Eleven na ito ay sikat sa lahat ng travelers. Halos lahat ng nagbabiyahe dito humihinto. Paano ba naman? Kompleto to kasi sa travel essentials ang 7-Eleven na ito. Tapos malawak pa ang parking area nila at may magandang tanawin kasi tabi lang siya ng dagat. Oh, ito. Unlimited tinapay. Tapos palaman, itlog. Oh, ang lahat bumibili ng tinapay. Tayo may baon. Hindi lang tinapay, palaman pa, di ba? Sabi mo pwede, saan ka pa? Unlimited yung tinapay. Talaga, Di ba? Palaman. Saan ka pa? Hindi kikita niya sa 7-Eleven sa amin. May baon kami, budol fight kami dito. Tapos na kaming kumain, biyahe na ulit. Then 1 hour na biyahe pa at dito na kami sa room for rent ng ating kabayan dito sa Kinting. So ito yung room for rent dito sa Kinting. So maganda to kung mga riders kayo, 'di ba? Pamilya, magwabarkada, magtutropa. Tapos gusto niyo mag-Kinting, mag-overnight sa Kinting, magandang perfect na lugar ito para mag-overnight kayo. Ano ko man yung mga features ng room for rent na ito. Meron siyang kusina, sala, ay ang tawag dito, dining area. Merong barbecue area. Meron libre lahat libre. Oh. Ihaw yan. Tapos meron pang duyan area. Meron pang malunggay. May papaya pa. So lahat yan may videoke. Merong tambay area. Merong sink. TV. Tapos kusina na kumpleto, merong ref. Merong may kusinero na. Tapos merong mga ganito, anong tawag dito? Ito, rice cooker, stove. Tapos ito kawali, ito. Tapos CR, ito yung CR, pwede yung CR. CR, hindi to kwarto, CR to. Ang laki. Ang laki na CR. Ang laki-laki. May washing machine pa, pwede kayo maglaba. Tapos punta natin yung kwarto. Kwarto. Ito yung kwarto. So tatlo, 1, 2, 3. So kami, ito yung nirent namin. Tchadan! So itong kwarto na to, malakas ang aircon, okay? Malamig. Tapos kutsyon. Tapos kaya 11 katao dito.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 katao ang kasya sa kwarto na to. Kami 8 lang kami, pero ganun pa rin. So kung magbabala kayo ng happy birthday, tapos magkikinting kayo, maganda dito. Yan na yung andito, yun na yung meron dito sa room 4 and dito sa Kinting. So mag-asikaso lang kami. Kuya. Ako. Kunwari masipag ako. Masipag talaga ako. Karing lang. Grabe lang. Ako, yung pagiging masipag ko. So merong kusina, pwede magluto. Meron ding barbecue area. Halika din yan. Barbecue area. Oh, dahan-dahan. Okay. Bago tayo pumunta sa barbecue area, meron mo ng videoke area. Ang saya ni ano? Ang saya ni Christian. Sa dorm, ano ka lang eh, cellphone, YouTube. Ito na. Ay, tama, mag-ihaw na ba kami? Ito na, ihaw. Ang barbecue area dito, digas. So, di nyo kailangan magdala ng uling. Uy, sino yung magpa-barbecue? Magpiprito ako eh. Ano yung nagpa-barbecue kumakanta? Ang ganda dito no, at home. Yung pinaka-ano nila dito, yung pinaka-bintahe, at home ka. Parang nasa bahay ka lang. Nagbakasyon ka sa bahay mo, ganon. Di ba? Nag-outing ka doon sa bahay mo, ganon. Dito, yung host, yung ano dito, Pinoy. At napaka-hospitable pa. Sa binayad mo na 500 NT per head, lahat ng ano dito sa bahay, pwede mong gamitin. Gamitin nyo lang. Okay, wala problema. So libre lahat yan, maging sarap. May dala nga ako eh. Toyo, suka. Sabi ko, wala ka nang dadalhin eh. Nandito na lahat eh. Sige. Ang galing, ang sarap kong magmarinate. Oh, pulang-pula oh. Para kumain na. Ito na yung ulam namin. Basic lang. After namin magluto, kumain at mag-settle down dito sa bahay ng ating kabayan, namasyal na kami. Pero dahil masyado kaming nag-enjoy sa bahay na ito, napatagal ang pagtatambay namin. Kaya kunting oras na lang ang pamamasyal namin. Masyado kasi kaming komportable sa higaan at marami kaming naluto na pagkain. Kaya ang tagal naming nagtambay sa bahay. Pero ito na, namasyal na kami. At ang una naming pinasyalan ay itong eastern part ng Kinting. Ang side na po ito ng Taiwan ay nakaharap sa Pacific Ocean. Sus, ang ganda ng view dito. Kalsada pa lang, ang ganda na makikita mo. Tabing dagat lang kasi, tapos ang ganda ng kalsada. Green na green ang mga damo sa paligid, may pagka yellow brown ang yung kulay ng lupa. Tapos blue na langit. Tapos ang ganda din ng mga ulap. Tapos lahat yan ay sabay-sabay mong makikita. Kaya talaga naman masasabi mo na ang ganda ng view. Tapos, suminto kami dito sa viewing area. Dito, ma-enjoy mo ng gusto yung view. Picture-picture, video-video, at kwentuhan lang. Ang ganda sanang tumambay dito habang may dalang pagkain para mas lalong ma-enjoy ang view. Kaso, kunti na lang ang oras at gagabihin na kami. Maliligo pa kami sa dagat kaya biyahe na ulit kami. At ang next destination namin ay ang Baisa Beach. Isa ito sa mga beach dito sa Kinting. At ito ang paborito ko na beach. Kasi bukod sa may mga water rides dito, may mga rock formations din dito na pwede nyong i-explore. Meron dito sa gitna ng dagat na pwede nyong akyatin tapos mag-dive kayo. Meron din doon sa gilid na pwede nyong i-explore. Kaso, ingat lang talaga kayo kasi masusugat talaga kayo pag natumba kayo dyan. Dahil sa mga rock formations na yan, mas lalo nyong ma-enjoy ang mga dagat dito. Tapos may mga tinda din dito na foods and drinks. Tapos meron ding shower area. Walang entrance fee dito. Pero yung beach umbrella ay 300 ang bayad. Tapos pwede na kayong magtambay dyan kahit ilan pa kayo. Di na kami nag-water rides kasi wala kaming budget. Naligo lang kami. Then uwi na doon sa room for rent ng ating kabayan. Dito kain na ulit kami. Tapos unli videoke at nag-inom na yung mga kasama ko. Tapos kinaumagahan, nag-breakfast lang kami dito. Tapos uwi na sa dorm namin.